Magandang umaga mga bata. Ako nga pala muli si Teacher Carla at masaya ko. At ngayon tayo ay magsisimula na sa ating pangalawang markahan. Happy New Year nga pala sa inyo. Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga iba't ibang aralin natin na nakahanda para sa inyo. Magsisimula tayo dito sa ating panibago talakayan. Magandang umaga muli sa inyo mga bata. Ang ating pag-aaralan ngayon ay sa ating week 1, quarter 2 ay natutukoy na may pamilya ang bawat isa. Ngayon, ipapakilala ni Teacher Carla kung ano ba o sino-sino ba yung mga taong bumubuo sa ating pamilya. Lahat tayo ay mayroong tinatawag na pamilya. Kaya narito ang dalawang bata. Dahil tayo ay nagbabalik sa ating pag-aaral, may dalawang bata dito na ipinapakita si Teacher Carla. Isang batang babae at isang batang lalaki. Ayan. Sabi ng batang babae, "Kamusta Rico? Kamusta ang iyong naging bakasyon? Sino ang iyong mga nakasama?" Sabi ni Rico, "Mabuti naman Lisa. Naging masaya ang aking pagbabakasyon. Nakasama ko ang aking pamilya. Ikaw, kamusta na?" Ayan, may dalawang bata dito. Sila ay nagkakamustahan. Tinatanong nila kung anong ginawa nila nung bakasyon. Kagaya niya mga bata, ano bang ginawa niya nung bakasyon? Kayo ba ay nagsaya kasama ng inyong mga magulang? Kayo ay kahit nasa bahay ay tumutulong at nagkakaroon ng isang magandang bakasyon kasama ang inyong pamilya. Okay lang yun kahit nasa bahay kayo dahil yun ay ang ating pag-iingat sa ating katawan dahil alam naman natin ngayon na tayo ay nasa panahon ng pandemya na may sakit na kumakalat kaya dapat nasa bahay lang tayo at least kasama natin ang ating pamilya. Ayan. Ang aking pag-aaralan natin ay ang aking pamilya. Ayan, may larawan akong ipinapakita rito. Dalawang larawan. Ito ang halimbawa ng pamilya. Isang masayang pamilya. Ang pamilya sa loob ng isang bahay, sila doon ay nakatira. Ito sa unang larawan ni Teacher Carla dito sa may color block na background or larawan. Makikita ang isang pamilya kasama si tatay, si nanay, si ate, si kuya at si bunso. Yan, tinatawag yang pamilya. Ito naman din ay tinatawag na pamilya. Sa isang bahay kasi, mayroon ding mga pamilya na kasama nila ang kanilang kamag-anak, kagaya ng kanilang lolo o lola. Nakatira din dun sa loob ng bahay na yun. Pero tinatawag pa rin yung pamilya. Isang malaking pamilya ang tawag sa kanila. Kapag kasama nila si lolo o si lola, si tito o si tita sa isang bahay, isang malaking pamilya. Yan, kagaya nito, kasama nila si lola, si lolo, si ate, si kuya, si tatay, si nanay, si bunso. Isang malaking pamilya ang tawag sa kanila. Ayan. Dahil nagbakasyon tayo, naranasan natin ang Pasko, kung saan nagsasama-sama madalas ang bawat pamilya. Pasko at Bagong Taon. Itong dalawang panahon na to ang ating inaantay sa buong isang taon, kung saan talagang nagsasama-sama ang magkakapamilya. Kasama natin may mga pamilya na nag-celebrate o nagbakasyon o nagsaya sa Pasko kasama ang kanilang pamilya. Binubuo sila ng nanay, tatay, ate, kuya at bunso. Ayan, kumakain sila sa bahay ng sabay-sabay, nagbibigay ng regalo, nagkukwentuhan kasama ang kanilang pamilya. Sa ngayon kasi, dahil nasa pandemya tayo, talagang pamilya lang natin ang ating makakasama sa
Pasko at bagong taon. Pero huwag kayong malungkot dahil isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating isipin na masaya at maayos tayo dahil kasama natin ang ating pamilya. Basta safe ang ating pamilya, tayo ay maging masaya. Sino-sino ba ang miyembro ng pamilya? Bukod sa malaking pamilya na kasama si Lola at Lola, ito po ang talagang miyembro ng pamilya. Una, si tatay, si nanay. Si tatay at si nanay magkakaroon ng anak. Nandun si kuya, si ate at si bunso. Si tatay ang ama ng tahanan natin, ang haligi ng tahanan. Siya ang madalas na nagtatrabaho upang magkaroon ng pagkain ng kanilang pamilya o masuportahan ng kanilang pamilya. Sa bahay naman, madalas si nanay. Pero sa ngayon, sa panahon ngayon, may ibang nanay na rin na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Pero madalas, si nanay nasa bahay. Siya ang naglilinis, ang ating ina ng tahanan, ang ilaw ng ating tahanan. Siya ang naglilinis, nag-aalaga kay bunso, nagluluto sa bahay, at nag-aayos ng mga bagay sa loob ng bahay. Ayan, si nanay. Pero sa ngayon, pwede na rin magtrabaho si nanay para sumuporta sa ating pamilya. Nandiyan naman si kuya. Si kuya ang madalas tumutulong kay tatay sa gawain sa loob ng bahay. Kung may kukumpunihin si tatay, kung may bubuhatin, maaaring si kuya ang tumulong. Ito naman si ate. Siya ang tumutulong naman po kay nanay. Kung si nanay ay maglalaba at medyo madami ang kanyang labahin, maaaring tumulong si ate. Madalas niya tinutulungan si nanay sa gawaing bahay. At ito naman ang ating bunso, ang nagpapasaya sa loob ng tahanan. Ang bunso, syempre siya yung inaalagaan ni kuya, ni ate, ni nanay at ni tatay dahil maliit pa nga siya. Hindi pa niya kayang kumilos o maghugas, maglinis. Aalagaan lang muna siya nila nanay at tatay at kuya at ate. Ayan. Meron tayong tinatawag na family tree. Kasama dito si lolo at lola. Kung saan makikita dito na ang una, nandyan si lolo, nandyan si lola, tapos magkakaroon sila ng anak, yun yung tatay at nanay, tapos si tatay at si nanay magkakaanak, nandun si kuya, si ate at si bunso. Yan ang tinatawag nating pamilya. Pamilya na makakasama natin sa hirap at ginhawa. Pamilya na dapat nating mahalin. Pamilya na dapat natin alagaan at bigyan pagpapahalaga sa lahat ng oras. Dapat mahalin natin ang pamilya natin. Ito. Siyempre, sa loob ng bahay, nandun ang isang pamilya. May mga iba't ibang bagay sila na maaaring gawing sa bahay. Yung mga gawaing bahay, kagaya ng pagtitiklop, pag-aayos ng damit. Maaaring si nanay at si ate ang mag-ayos ng damit, magtiklop. O nandyan si lolo, pwedeng tulungan ni ate si lolo magtanim. Nandiyan si tatay, kung meron kayong sasakyan, hindi man kotse, o ano lang, motor o tricycle o bike, maaari niyong tulungan si tatay para linisin yung kung ano man yung uri ng sasakyan nyo. Pwede ding si tatay nagdidilig ng mga halaman, maaaring tulungan. Si ate at si kuya pwedeng magwalis at tulungan si nanay. Si ate at si kuya pwede ding magsampay, tulungan si nanay sa pagsasampay, paglalaba, at pwede din tayong tumulong sa pagtatanim sa ating bakuran sa bahay. Madami pa tayong iba't ibang gawaing bahay na pwede nating itulong sa ating nanay at tatay, kay kuya at ate, pero paalala, yun lamang mga bagay na ating kayang gawin dahil mahirap naman na si bunso ang maghugas ng pinggan, hindi pa siya marunong. Kaya dapat kung ano lamang yung kaya nating gawin, dapat nating
ibigay o dapat tayong tumulong sa mga nakatatanda. Huwag din kalilimutan ang paggalang sa mga nakatatanda, lalo na sa miyembro ng inyong pamilya din. At syempre sa ibang tao din lalo. Ayan mga bata. Meron dito ang pinapakita si Teacher Carla. Ito ang letrang M na ang tunog ay Paano daw po isusulat ang letter M? Magsisimula tayo sa guhit pababa. Simula tayo dito sa kulay asul. Dadaan tayo sa may pula, pababa, papuntang asul. Tapos magsisimula ulit tayo dito sa may asul, sa may pahilis po, Pahilis, pababa. Sumunod naman ay manggagaling ulit tayo dito sa blue, pababa. Tatagpuin niyo yung kaninang guhit natin. Tapos pahilis, pababa. Tapos ito, simula ulit po sa simula. Simula sa kulay asul, pababa, papunta dun sa kulay asul. Malaking letrang M. Sumunod naman po tayo sa maliit na M. Dito tayo magsisimula. Pag maliit na letter, dito tayo madalas nagsisimula sa kulay pula. Guhit pababa, guhit pataas, paikot, pababa, parang dila. Lalagyan natin ng parang hugis dila. Tapos, pataas ulit, paikot, paikot, pababa. Yan ang ating maliit na letter M. Paalala muli mga bata, pag magsusulat tayo, tingnan nating maigi kung tayo ba ay tama sa guhit. Kung tama sa asul o tama sa pula, huwag po tayong lampas-lampas ang sulat, lalo na yung masyadong malaki o masyadong maliliit. Itama po natin sa linya. Ngayon naman po, may mga bagay daw na nagsisimula sa letrang M. Kagaya ng ano bang bagay na to? Tama. Ito ay manok. 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 M, ito ay letrang M at sa katabi nito ay nandun ang letrang A. Very good. Ang letrang A, ang tunog ay A. Pag pinagsama ang M at saka A, ma. Ito ay manok. Ang sumunod na larawan ay mesa. Nagsisimula sa me. Ang M at E. Pinagsama ang M at E, mesa. Mesa. Ayan ang mesa. Pinagpapatungan natin ng mga pinggan, kutsara pag tayo ay kakain. Sumunod naman ay medyas. Nagsisimula din sa M at saka E. Medyas. Ang medyas ay sinusuot natin sa paa. Sumunod naman pong larawan na makikita natin ay mani. M at saka A. Mani. Mani. Ang mani ay nagsisimula din sa letrang M. Sumunod na larawan ay ito. Mata. Mata. M at saka A. Mata. Mata ay nagsisimula sa letrang M. Sumunod na larawan ay martilyo. Martilyo. Nagsisimula sa M at saka A. Martilyo. Martilyo. Yan, ginagamit natin sa pagpukpok, sa pako, sa kahoy, pagkukumpuni ng mga kahoy ng upuan, ginagamit natin ang martilyo. Sumunod na larawan ay mais. Mais. M at saka A. Mais. Mais ay isang uri ng pagkain. Madalas kinakain natin ito. Ito ay masarap at masustansya. Sumunod naman po din ay isa ding pagkain masustansya. Ito ay mangga. Mangga. M at saka A, mangga. Ang kulay ng mangga ay maaaring dilaw o kulay berde. Ang sumunod naman ay mansanas. Isa din uri ng pagkain na masustansya at dapat nating kinakain.
mansanas. Nagsisimula sa M at saka A, ma. Mansanas. Ang mansanas ay may kulay pulang mansanas, meron ding kulay berdeng mansanas. Ayan. Ang letrang pinag-aralan po natin ngayon muli ay ang letrang M. M. Makikita niyo po sa bibig ni Teacher Carla, M. Nagsasara po yung bibig niya pag binabanggit. Nagsasara po yung bibig ko pag binabanggit ang letrang M. Ayan. Next. Ayan. Muli balikan natin yung pinag-aralan natin. Ang pinag-aralan natin ay tungkol sa pamilya. Ang pamilya ay binubuo ng tatay, nanay, ate, kuya, at bunso. 5. Binubuo ang pamilya ng tatay, nanay, ate, kuya, at bunso. Ngunit meron din tayong tinatawag na malaking pamilya. Ang malaking pamilya, maaaring kasama na nila sa loob ng tahanan nila si lolo at si lola. Yan ang tinatawag nating malaking pamilya. At maaaring si tito at si tita kasama din nila. Ngayon mga bata, dito na nagtatapos ang ating talakayan. Palaging tandaan na mahalin ang inyong pamilya. Maging magalang at matulungin sa lahat ng oras. Lalong-lalo na sa mga nakatatanda sa inyo. Dahil kung pahalagahan natin ang ating pamilya, matutuwa hindi lamang ang magulang natin, ganon din si Lord, na siyang palaging nakabantay at nakaalalay sa atin. Tandaan niyo po muli, mahalin ang inyong pamilya, si tatay, si nanay, si ate, at kuya at si bunso. Gayon din ang mga nakatatanda ninyo, kahit hindi kasama sa bahay, maging magalang sa mga nakatatanda. Muli hanggang sa susunod na linggo at madami pa tayong pag-aaralan. Ngayon dapat ay masagutan natin ng maayos ang mga activity na maaaring ibigay ko sa inyo. Ganon din ang module kapag ito ay inyo na nakuha or kung hawak niyo na ito. Muli, salamat sa pakikinig at Happy New Year mga bata!